nakakakilabot, nakakatayong balahibo. Magandang gabi po sa inyo lahat. Magandang gabi sa mga pulis. Bawal magmura, ha? Hindi ako magmumura ngayon. Hindi ko alam kung ano sasabihin ko kasi nag-interview ako. Nandito kami ngayon, kami mga TikTokers. Nandito kami ngayon para ipahayag ang suporta namin kay Vice President Sara Duterte. Napapansin natin na patindi ng patindi yung ginagawa nila. So kanina nabanggit ko na, ano yung irony mayroon? Seeing the pictures of left-leaning organization inside the office of the House of Representatives in the Batasan Pambansa, nakakakilabot, nakakatayong balahibo. Sila na ngayon ang umuusig sa ating Vice Presidente. Ang Vice Presidente na ngayon ang inuusig ng mga alagad ng batas. Samantalang yung mga nagrarally sa labas, nasa airport na, doon na sila nagrarally. Nakita niyo yung mga plakan sila, nakapasok sila doon sa loob ng Batasan Pambansa Complex, sa loob ng opisina, airport. Maganda ang upuan, may dala silang mga plakan. Diba? Pero kung tayo pumunta, papayagan ba tayo? Hindi. O, diba? O, dito nga lang, bawal na eh. Ngayon, andoon sila, nakikita mo sila. Sila daw yung nasa kalsada, nakikipagpunta lang sa mga pulis. Pinailan ba sila ng kaso? Si Bibi Sara, tinulak lang ng konti, umiyak na kaagad, pinailan ng kaso. Diba? Nagsalita lang na may papatayin, pinapaimbestigahan sa NBI. Ginawa ba yan? Sa mga left-leaning groups na yan? Hindi. Kaya baligtad na ang nangyayari ngayon. Kaya nandito kami. Sobra na kasi. Diba? Ang kanilang pinapakita dyan sa investigasyon na yan ay puro naman propaganda. Di pa tapos yung audit, pinapakita na nila. Kanina, sinabi ko na uulitin ko dito sa inyo. Ano yung sinasabi nilang accountability? Ang gusto ng mga members ng House, accountable daw ang ating Vice President sa kanyang mga ginastos sa kanyang confidential fund. Tama naman sila. Pero kung tatanungin natin sila, are they liquidating their MOOE monthly from 2002 to the present? Wala, di ba? Oh. How much are they receiving? Every member of the House is receiving approximately 2002 na figure to 400 plus thousand every month. Ang kanilang liquidation, pirma lang na ginamit nila for legislative purpose. Now, if each of them will be accounted sa kanilang mga 3 terms na pagsisilbi, that is amounting to 113 million bawat isa sa kanila. Meron ba silang resibo na may papakita? Wala. Anong pinagsimulan yan? Yung resolution number 20 Lacson. Certification, liquidation. Tapos, ang confidential fund ng Vice President, yun ang pagdidiskitahan nila. And, to tell you the truth, magsabi na yung hindi naniniwala, maghanap kayo ng confidential fund na liquidation na hindi nag-pass in audit. Maghanap kayo ng intelligence fund at confidential fund ng mga local government units na hindi nag-pass ng audit. Hanapin nyo yung mga liquidation ng mga nakaraang presidente kung mayroong dyan nagkaroon ng AOM at nagkaroon ng notice of disallowance. Nagkaroon kasi ng special audit.
para sa confidential fund para nga mahanapan ng butas for impeachment. The long and short of the story, nagkakagulo tayo sa ambisyon ni Speaker Martin Romualdez na maging Pangulo using technical tactics para manalo siya ng walang kalaban. Kaya tayo nagkakagulo. Kaya yan ginawa nila. Kasi normally kahit magtanong kayo, pass in audit ang confidential fund. Bakit? Ang ina-attach mo lang dyan, Xerox copy, photocopy lang ng voucher at ng acknowledgement receipt. Hindi nagbibigay ng resibo. Allowed ba ang alias sa confidential fund? Yes. Precisely because the term itself confidential. Bakit nila linalaglag sa publiko? If it is confidential, dapat inilagay na lang nila yan na regular fund. Ngayon, kung magpapatuloy yan na ginagawa nila, ano nila yan eh? Ba't nila yan eh? Puno ng camera yan. O ngayon, kung, talagang tumigil pa siya para picturean kayo lahat. Para picturean lang tayo. Akala niya takot tayo. Di ba? Alam niyo bakit alam ko? Sa mga nakakarinig at nakakakita ngayon dito na kilala ko, alam nila yung sinasabi ko na alam ko. Bakit alam ko? Kasi alam ko. Bakit? Peter, it is, it that. Ngayon na lang ako nagpagabay. Balik tayo, no? Balik tayo. Ngayon, tayo na mga Pilipino, lalong-lalo na yung mga takot na magbayang ng kanilang damdamin, dapat ngayon ang pagkakataon na makiisa tayo. Kami na mga vlogger natin sa TikTok, we do not only talk, we walk the talk. Ginagawa namin yung sinasabi namin. Maraming nagcha-challenge at nagsasabi na pupunta ka ba sa People Power? Of course! Bakit ka pupunta? To show my support to the Vice President. Diba? Ipinoto ko siya, ipagtatanggol ko siya. Diba? Yan. Mabuhay po kayo. Ngayon, sabi ko nga kanina, mag-i-eleksyon na. Diba? Sa ating mga kamay, nandoon yung ating kinabukasan bilang mga Pilipino. Hindi ako sanay magsalita ng ganito. Sanay lang ako magsalita sa TikTok na naglalay kasi wala akong nakikita. Ako lang mag-isa. Para akong siraulo na nagsasalita. Yan. Diba? May mga kinakausap. Ang kinakausap ko lang yung screen. Ngayon lang ako nagsalita talaga. Diba? Pero sa mga classmates ko sa TikTok, may sasabihin ako sa inyo. Kung naka-TikTok live kayo, may sasabihin ako. Pakisagot mga classmates, bakit hindi nagpapadrug test ang Pangulong Marcos? Bibigyan ko kayo ng kwento. Okay lang? Merong mga vlogger, tatlo sila. Isang vlogger, mahaba ang baba. Bayot. Isang vlogger na nakamaskara, bayot din. At isang vlogger na nasa Canada, bayot din. The three little bayots. Ang sabi, Mr. President, magpa-drug test ka. Iko-cover ka namin. Huwag kang mag-alala, Mr. President, iko-cover ka namin. Sabi ni Presidente Bongbong, kinakabahan ako. Anong sabi ng vlogger na taga-Canada na bayot? Do not worry, Mr. President. Always think positive. Ayun. Tinanggal silang tatlo, nandyan na lang sila sa TikTok pakalat-kalat. Kasi sabi nila,
Mr. President, always think positive. Oh. Kaya, alam nyo, nakipagtibagi ako sa isang TikToker na talagang hindi ko alam kung ano yung prinsipyo niya. Tinanong ko siya at itatanong ko sa inyo at itatanong ko sa lahat ng mga audience niyo. What is the legal impediment for the President to take a hair follicle drug test? Meron bang legal impediment? Wala. Diba? Wala. Alam mo, ginawa ng vlogger na yun, ipinakita niya yung point niya sa screen ko. Tinanggal ni TikTok kasi 4 na beses pinakita yung kanyang point habang ako nagla-live. 4 na beses pinakita. Ang sabi niya, yung point daw niya, mas makinis pa kaysa sa mukha ko. Okay lang yun. Di ba? Yung mukha ko, mayroon pang solusyon. Yung kamukuhan, wala na. Kumain na ba kayo? Parang gusto ko kayong hindi ilibre ha? Sino? Ayaw no? May DDM daw. Then, may Senator Lacson. Oh. Na hindi na sila nagliligpit, walang resibo. Pinipirmahan niya lang kung naginamit. Magkano bawat isang congressman? 423 million plus a month. Magkano bawat isang senador? 900,000 a month. Oh. Gusto nyo magkita yung congressman ko? Go. Guys, importante ito. Makinig kayo. Computation na to. Ito yung mga sinabi ng live niya. Sasabihin sa mga live natin. Tutok. So, revelation to ni Sir Madraog. Yung mga naghahanap ng resibo dyan, ito na. Lalapagan kayo niya. Mahalaga ito. Classmate Madraog. Share the live. Lahat ng mga live streaming dito, share nyo na. Dahil ito, pinakita niya ito sa live niya. Sasabihin niya ngayong araw na to sa EDSA Friday Group. Mga Duterte. OFW, makikita kayo ha. Tutok na. Pindot na. PL. Bravo. Bawat isang congressman, 2,002 pa ito na figures ha, 2,002, 429,601.79,000 pesos. They are asking for accountability. Pinipirmahan nila ito. Pinipirmahan lang nila ito. Walang resibo, walang audit sa COA. Bakit? Siyempre, takot yung COA sa kanila. Tingnan mo ngayon, yung COA na ngayon ay nanonood sa kanilang bank accounting. Sila na yung COA. Diba? Ayun. In 1 year, one member of the House of Representatives gets 5,155,221.50. My God. Bakit ito delikado? Ito yun ha. Kung magpapasweldo sila sa mga district, hindi na yun mababawian ng tax. Bakit hindi mababawian ng tax? Makuha na ng tax. Kasi hindi naman nila inilalagay, pinapakita. Diba?
ikaw ay chairman, you have an additional 200,000+ bawat chairmanship. Kaya nag-aagawan sila. Okay? Sa isang term, 3 years, that is amounting to 15,464,664.44. Holy cow! Si Castro, pang 3 years na, pang 3 terms na, ito yung nakuha na niya. 139,979.96. Pakta. Tamang bonus dyan. Hindi pa. Wala pa yan. Sweldo pala, sahod pa lang to. Ito pa yung sweldo. Wala pa yan yung dalitapa. Ito parang allowance lang to. Allowance pa lang yan. Dami-dami. Wala pa dito yung speaker's bonus nila. Oh my God! Diba? Wala pa yung Speaker bonus. Wala pa rin yun. Pagiging commissioner. Oh my God! Holy cow! Ang sabi ni Angulo Parmang Palmones, 35% daw. Kaya na-overwhelm na. Kaya pala tuwang-tuwa sila. Laging may Kaya pala nag-beast bomb, no? Nalapakol. Senador, 939,472.47. My God! 11,272,660. Sa isang term na 6 years, 67 million. Wow! Wow! 22,007 Grabe! Kaya nagpapatayan sila ng senador. Wala pa! Kaya pala susubukan na. Kaya pala nagkakamunan ng suntukan eh. Wala pa. Isipin mo, if you have a project that kung sususundan natin ang sinabi niya ang ilang pag-uwi sa ilang programa na 32%, for everyone na rin yung mag-istay ng pag-uwi. My God! Diba? Tama ang sinabi nila ladies. Mga pulis natin. Ako yung mga pulis naglalatingan na. Yung mga supporters. Ako nagsigawan na. Ayan na. Nagsigawan na. Nagsigawan na. Ito. Ako nagsigawan na. Ito na. Naku po, grabe ito. Ang dami ito ngayon. Ito na, ito na. Ito na, ito na. Ay mga kaubayan. Dami na oh. Nabahala ang mga pulisan dito mga kaubayan. Grabe, nagdatingan yung mga ano. O dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na siyang aming sinasamba sa espiritu at katotohanan, na siyang gumagawa ng mundong ito. Panginoon, narito po ang inyong mga tao, mga pinili po ninyo, masarapong pinili po ninyo, dahil ang mga taong ito narito po, Lord Jesus Christ, ay gusto ng aming bansang Pilipinas magkakaroon po ng tunay na kapayapaan, tunay na pagkakaisa, tunay na pagkakasundo-sundo, tunay na maging maunlad ang aming bansang Pilipinas. Panginoon, hiniling ko po sa inyo, Lord, na inyo pong protektahan ang lugar na ito. Inyo pong paligiran, Jesus Christ, na mga warrior angel ang lugar na ito. Na walang gulo, Panginoon Ama. Kaya Satanas, kung ano mang pinaplano mo, naguluhin mo ang pagtitipon-tipon nito, mga tao mula sa iba't ibang probinsya ng bansang Pilipinas, nagkakaisa ngayon dahil ang gusto namin po, Panginoon Kristo, ang aming bansang ito ay inyong samahan, inyong palarin, at ang matawag ito, Lord Jesus, inyong pong ingatan, magkaroon po lagi ng malakas, malulong silang katawan sa aming pagtipon-tipon ito, Panginoon Ama. Lord, paligiran po ng mga warrior angel na walang gulo, Panginoon Ama. Kaya Satanas, ang iyong pinaplano, pinapala na paggugulo, paghadlang,
sa pagtitipon-tipon ito, aking sinasalangsang sa taas ang mga plano mo na ginagamit mo mga tao na nilikha ng Diyos. Wala kang karapatan na iyong panghalian ang mga taong nilikha ng Diyos na nabikan ng lahat ng lupa. Wala kayong project, sinagat ninyo ang pera ng bayan. Ano ba ngayon namin nagastos kayo ng presidente? Ano ba ang project niya kayo ng presidente? Wala lang pera ng bayan. Pinagpupot nyo na sa mga ang tawag nito ha. May mga namimigay kayo ng pera na galing sa pera ng taong bayan. Ano bang matitira sa kaban ng bayan? Kaya ang satisyon ni Tatay Digo, huwag na lang siya mag-presidente. Kasi ang mamalahin na nagpasin niya ay puro problema. Bakit po? Kung tatlong taon na niya, kapag Marcos ha, tatlong taon na tatlong taon. Kahit ilang minute pa tayo, kahit hindi pa rin pagkasama natin, at pagkasama-samahin natin, parang ginawa ng South Korea doon, bago nakatapang silang nangyara sila, parang sila ng samiling bansa. Pinagsama-sama nila yung lahat ng mga kapitan nila, o yung mga alas nila, kasama sa parang makapagpapay sila ng gobyerno. Ngayon, iyak lang na mo yun. Pakita ko sa inyo yung sitwasyon ngayon dito, no? Ayan. So unti-unti na talagang dumadami pa. Live tayo dito sa EDSA Shrine. Dito mismo sa tapat to ng Robinsons. Hello po, Galleria. And yun nga, noong mga nakaraang araw, pinalis ng mga kapulisan, no? Ito. Wala na akong masabi. Naubos na. Dito. Kung bang marami, wala pang 100. Go, go, go. Ayan si Anis ko lang kay Nurse. Ayan. So, magandang gabi po sa lahat, no? Sa ngayon, wala pa, no? Akala ko kasi, napanood ko kanina sa mga live ng ibang vlogger, dumating na. So, ayan. Magtaka rin tayo. Pero wala pa naman, no? Wala pa. Pero marami na, marami. Ayun na, yung mga pulis. Nakuha na yung mga pulis. Yun, may mic. Ito na. Ayan na. May megaphone na. Sino gusto magsalita? May megaphone. Meron na megaphone. Ito na. May megaphone na. May megaphone. Hello. Ayun. Magandang gabi sa lahat ng mga kababayan na nagmamahal ng ating bayang Pilipinas. Dahil itong pagtitipong ito ay napakahalaga sa ating ginagawang ito. Pilipinas, mula pa noong panahon ni Presidente Magsaysay na aking naranasan na mura pa ang mga pagkakasama yun at mabahit si Magsaysay ng panahon yun. Ngayon, hindi pwede na magpapatuloy si Magsaysay dahil ang nangyari, ginawa ng kaparanan si Salonas na si President Miguel ang Vice President may pagkapagal ng panahon yun ay siguro ako na naisip na maaaring pagawan ng Vice President yung the craft